sa ating Panginoon. Alam na alam yan, especially ng mga lalaki. Lalaki ang always prone dito sa ganitong klase ng kasalanan. Makikita natin yan even throughout the Bible. Si Solomon, si David, no? Halos lahat ng mga big figures ng Bible, sumusunod sila sa Panginoon, but nagpo-fall sila sa isang kasalanan, which is the sexual sin. Ganyan po katindi ang sexual sin o immoralidad. Kaya sinasabi dyan, iwasan natin na magkaroon ng ganitong pagkakasala sapagkat tayo nagkakasala laban sa ating katawan. Kaya sinundan dyan sa verse 19 na hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos. So kung alam natin na katawan natin ay templo ng Diyos, bakit natin ito pilit sinisira? And sinisira natin yun because gusto natin yung kalayaan na gawin nyo. Mga kapatid, tulad ng sinabi ni Pablo dyan sa mga taga-Korinto, ito yung mensahe sa atin, iwasan natin ang immoralidad na sumisira sa templo ng ating Panginoon. Another thing na inabuso natin yung kalayaan through salita is maling paggamit ng ating dila. Sa isang bibig sa Santiago ng gagaling ng pagpupuri at paglalait, hindi dapat ito mangyari mga kapatid. Kung Sunday, agahayo na tayo, praise the Lord. Pagdating sa bahay, iba na yung lumalabas sa ating bibig. Tayo binigyan ng Diyos ng kakayahang makapagsalita, ng kakayahang gamitin ang ating dila to encourage others to praise Him. Hindi para ibahagi yung magandang balita ng Diyos, hindi yung balita ng kapitbahay. Imbes na ibahagi natin yung buhay ng ating Panginoong Yesus, ang binabahagi natin yung buhay ng kapitbahay natin na nabuntis. Yung kapitbahay natin, yung mga mas na-prioritize natin yung chismis, no? Kung babasahin natin yung 1 Corinthians chapter 6, before yung verse 12, nasabi doon, para mas mamunawaan po natin. Sabi sa verse 9, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. And all of this was done by us because of our abuse ng kalayaan natin, because of our faith. But ang mabuting balita doon, sa verse 11, ganyan ang ilan sa inyo, ano daw? Noon. Subalit kayo pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Positionally, tayo ay banal na sa Diyos. Nung hindi pa namamatay ang ating Panginoong Yesus, ang nakikita sa atin ng Diyos Ama is yung kasalanan. Hindi kaya tingnan ng Diyos ang kasalanan. Kaya nga napalis sila Eva at Adan dahil sa kasalanan. Dahil sa langit, ang requirements, perfection. Dapat hindi ka kakasala. Dapat ikaw ay banal. Pero dahil sa ating Panginoong Yesus, dahil sa dugo ng ating Panginoong Yesus, positionally ang nakikita sa atin was the blood of Jesus Christ, which is holy at walang bahid ng kasalanan. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Doon ako papasok kung verse 12 na may nagsasabing malaya akong makagawa na kahit ano, ngunit sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. So nilinaw po doon kung ano yung sitwasyon natin dati. Ganun tayo dati. Nalalay tayo ng kapwa, sinungaling, ng daraya. Naabuso natin yung kalayaan, yung kaloob ng free will ng ating Panginoon. But because of Jesus Christ, paid for that sins at ganon tayo noon.
And tayo ay pinabanal ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Katulad na sinabi ni Pablo sa Roma, kung alam natin na gano'n yung ginawa ng ating Panginoong Yesus para matapos tayo sa kasalanan, magpapatuloy pa rin ba tayong gawin yun? Aabusuhin pa rin ba natin yung kaloob ng Diyos sa atin, sa isip, sa salita at sa gawa? So, paano natin mapapractice at ma-exercise yung ating freedom? What is the righteous way of living? Simple lang naman po. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain, umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo lahat sa karangalan ng Diyos. At kung pagpapatuloy po natin sa 1 Corinthians chapter 6, ang sabi ko, we are paid by the price. Tayo ay binayaran ng ating Panginoon. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ganon lang po siya kasimpleng sabihin. Alam ko po mahirap itong gawin sa atin because still we have a sinful nature. That's why we are urging to pray without ceasing. Kasi kailangan natin yung patnubay at gabay lagi at lagi at lagi ng ating Panginoon upang magawa natin itong mga bagay na ito. Na kahit ano man ang ginagawa natin, kumakain tayo, umiinom, nasa trabaho, nasa school, nasa bahay, nasa church, o kahit nasaan man, ano man ang ginagawa natin, ipapractice natin yung freedom natin, yung free will natin for the glory of our God. Last slide po. Tandaan po natin, ang tunay na kalayaan ay hindi lang gawin kung ano yung gusto natin, kundi piliin natin kung ano yung tama. Ano ang tama, gawin natin ang mga bagay na nakakalugo sa harapan ng Panginoon. At malaya natin magagamit ng maayos yung freedom natin. The righteous way of using our favor. Tayo kayo manalangin.